Ang huling tanong po natin, anong katunayang ngayon pa sa lupa ay maituturing na nakaupo na sa langit ang tapat na anak ng Diyos sa iglesia ng Diyos? Sis Luz, Opo. Radmer, Opo. saan kayo rehistrado? Sa napag-aralan po natin, sa langit po nakarehistro. Mamamayan ka ng langit? Opo. Sa lupa, ano ka? Estranghero po, manglalakbay. Basahin natin ng Hebreo. Opo. 11:13. Ayon sa pananampalataya, ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako. Ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Ayan. Ano tayo sa lupa? Manglalakbay po tayo. Ano lang para tayong pilgrims dito Di ba? Tama po. Ulitin mo yung talata. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako. Ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang Nakita na ba? Ano po? Nakita na ba yung pangako? Nakita po nila. Saan nila nakita? Natanaw po nila mula sa malayo. O, kita mo na. Di may glimpse ka na nung mangyayari na pangako? Opo. May ideya ka na po nung mangyayari? Hindi ideya, may glimpse ka na. A glimpse? Nakita mo na, natanaw mo na mula sa malayo, nakaupo ka. Paano mo po makikita na matatanaw ng nakaupo ka? Paano po yun? Tanong ng bobo yan Ganun, naintindihan mo punto ko? Opo, awa ng Diyos ang pick up ko po, kapatid na Eli. Kung tayo po ay manglalakbay po dito sa lupa, kagaya po nitong nasa 11 po ng Hebreo, sabi po, ayon sa pananampalataya, ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo. Di yung po mismo... Ayun. Nakita na nila yung kanilang pwesto sa langit Natanaw nila mula sa malayo. Kaya nga nila sinabing lalakbay lang sila dahil alam nilang final destiny nila sa langit. Amen po. Naintindihan mo ba, Sis Luz? Opo, nakuha ko na po. Alam mo kung sino isang nakatanaw. Sino po? Basa sa Apokalipsis 24. 24. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man. At hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Nakita ba ni Juan, kapatid na Luz? Nakita po niya. Sino isa sa nakita ni Juan? Nakita po niya yung mga pinugutan ng ulo. Nakita niya si Juan Bautista. Nakita po niya. Nakita niya, di ba? Nakita po.
Yung sarili niya, nakita niya. Nakita rin po niya? Ayun. Nakita niya eh. Mga luklukan at saka mga nakaupo doon. Nakita niya sarili niya eh. Kaya nakita niya mula sa malayo eh. Ah, Mula sa malayo, ibig sabihin, ang malayo, yung panahon. Pero reachable, nakikita yung kanyang yung kanyang darapnan, di ba? nakita po niya mula sa malayo. Yung panahon po ang tinutukoy doon, hindi yung distance. Yun, panahon, dahil hindi naman napakalayo nung langit eh. Paano pong hindi napakalayo ng langit? Paano pong ibig niyo sabihin? Eh, nakita na nga niya yung langit eh. Ano ka? Parang malayo kay San Juan yung malayo langit. Kasi ano yung 4-1? Nako, napaka-impertinente ng tanong mo. 4-1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako. At narito, ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sa pakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. Pagdakay na pa sa espiritu ako. At narito, may isang luklukang nalalagay sa langit at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. Nakarating ba siya sa langit? Nakarating po siya. Ano siya nakarating? Malayo ba? Malapit lang po sa kanya. Bakit? Napa sa espiritu po eh. Hindi ganon. Pagdakay. Tingnan mo sa Greek yung salitang pagdakay. Lagay nga po natin. Yan yung sinasabi ni Almeida, karakadaka. Tingnan mo ako ano kaulugan ng pagdakay na pa sa espiritu ako. Pakilagay nga po natin. Pagdakay. Eutheos. Eutheos. An adverb. Directly. That is at once or soon. Anon. As soon as, forthwith, immediately, shortly. Tamo, ang lapit-lapit ng langit eh. Kay Juan eh. Oo nga po. Kay Pagkasabi sa kanya, halika rito, pumalik ka rito, pagdaka. Immediately, pumalik na nga siya. Ang lapit, ano? Ang lapit po nga sa kanya. Kaya nga sabi ni Pablo, ang mga ito nakamatay. Hindi nila nakamtan yung pangako agad. Pero natanaw nila mula sa malayo. Mula sa malayo, ano? Malayong panahon. Paano po yun, Badeli? Lahat sila na natanaw nila mula sa malayo, kagaya ni Juan? Ikaw ba, hindi mo pa ba natatanaw ngayon? Kung sumusunod ka, matatanaw mo na yung pwesto mo sa langit, ano ka? Consider it done. Sumunod ka lang. Sumunod lamang. Sumunod lamang. Ang sino mang tao'y kanyang lulong nasa. Sumunod lamang. Sumunod lamang. Si Jesus ay nakahanda sa pag-alala. Kung sa paglapit mo ay magtitiwala. Umasok ang lubos sa tanggap ng tala. Ang may alinlangan ay sa pagkakaba.
lang ang buhay sa lahat ng sumpa. Sumunod lamang, sumunod lamang, ang sino ang tao'y kanyang rapat. Sumunod lamang, sumunod lamang. Si Jesus ay napanggap sa pag-alala. Kung tatalikdan mo ang lahat ng laya, at kay Kristo susunod ka tunay. Lahat niyang tanga ko'y maaasahan. Ito ang doon pa sa kabilang buhay. Sumunod lamang, sumunod lamang, ang sino ng tao'y kanyang nasa. Sumunod lamang, sumunod lamang. Si Jesus ay nakangyang sa pag-alala. Sumunod ka lang, parang nakita mo nang nakaupo ka dun eh. Diba ganon, Sis Luz? Opo, amen po. Huwag ka lang liliko. Parang mo nang nakita, sumunod ka lang. Hindi naman mababago na eh. O, basahin mo sa 6:18. Hebreo. Ebreo. Upang sa dalawang bagay na di mababago, na di maaaring ang Diyos ay magbulaan, ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Kita mo na, hindi naman mababago na yung takda ng Diyos eh. Sa Kristiyano, uupo ka ron. Eh ngayon pa lang nakaupo ka na eh. Amen. Tanong mo na kung bakit. Bakit po? Hindi ba ikaw ay miyembro ng katawan ni Kristo? Opo, Kaya naman si Kristo. nasa langit po. Ano siya ron? Siya po ang ministro sa santuario, head of the church. Ano nga ginagawa niya ron ngayon? Di ba nakaupo siya ron? Nakaupo Hindi po. ka upo eh. Pinapalito eh. Nakaupo siya sa kanan ng Ama. O eh, di ba ikaw ay nakaupo kung bahagi ka ng katawan ni Kristo? Eto yon. Sinabi na ni kapatid na Daniel, matigas lang ang bungo mo eh. Oh, yan talaga, kung minsan yung matanda, talagang pagka tumatanda ang tao. Sinabi na ni kapatid na Daniel eh, si Kristo is selfless. Narinig mo yun? Opo, si Kristo ay Kristo ay selfless. selfless. Selfless siya. Hindi siya selfish. Siya ay selfless. What do I mean when I say he is selfless? Ano po? Ang kanyang sarili, representasyon ng lahat ng Kristiyano. Amen po. The person of Jesus Christ is a representation of all Christians. So in the person of Christ, there is Apostle Paul. In the person of Christ, there is Saint John the Baptist. In the person of Christ, there is Levi or Matthew, the tax collector. In the person of Christ, there is the Apostle Paul.
Kaya nung mapako si Kristo, sabi ni Paul, napako ako sa krus kasama ni Kristo. Ayun. Nung si Kristo'y mamatay, na tayo ikay nalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo. Kung siya'y mabuhay na maguli, kalakip din niya tayong nabuhay na maguli. Nung pumanik siya sa langit, ipinanik niya na tayo. Nung maupo siya, naupo na rin tayo dahil inire-represent niya yung ating person. Naghihintay na lang ng oras para baguhin sa ang tayong pagkatao, para makaupo na rin tayo sa langit. Pero ngayon pa, nakaupo na tayo in the sense na yung representasyon natin sa Ama na si Kristo, nandun na. Naintindihan mo? Punto, Opo, awa ng Diyos, nakuha ko po, naintindihan ko po. Dapat kanina mo pa naintindihan yan para hindi ka tanong ng misleading Mahirap po eh. Naintindihan mo na, Brad Mel? Opo, kapatid na Eli, awa ng Diyos, gumuguhit po ang liwanag. Hindi ba tayo'y nalibing na rin? Tama po. Tayo'y namatay na rin? Tama po. Basahin mo yung 6.4 ng Roma. Tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Kais, Nanalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. hindi ba napako na rin tayo sa krus, kapatid na Mel? Tama po. Paano tayo napako sa krus? Nung tanggapin natin ang bautismo, automatically nakasama na tayong napako ni Kristo sa krus. Kaya nung ilibing siya, automatically sa bautismo, nailibing din tayo. Yung ating bautismo, ang simbolismo ng kasama tayong nalibing ni Kristo. Kaya nung mabuhay siyang maguli, kasama na rin tayong nabuhay na maguli. Parang tapos na istorya di ba? At nung pumanik siya sa langit, nandun na rin tayo. At nung maupo siya sa kanan ng Diyos, nakaupo na rin tayo. Tama? Opo. Kaya sabi ni Pablo, kayo'y pinaupong kasama niya sa langit. Ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo. Past tense na lahat yung ginagamit ni Pablo na yan Diba? Paano mangyayari yan? Hindi pa naman physically possible yan. Although it is physically not yet possible, but it is spiritually possible kasi Christ, the person of Christ, is the collective representation of all Christians. Amen? Amen. Kung bahagi ka ng katawan ni Kristo, nung pumunta sa langit si Kristo, napunta ka na rin. O palagay mo, Brad Mel, ako yung hinliliit sa paa, yung kuko. Nung pumanik si Kristo sa langit, kasama na ako, di ba? Amen po. Ako yung hinliliit sa paa yung kuko. Tama? Paano na po kaya kami kung Hindi, nilalagay? ikaw naman ang daliri. Di ba? Hindi. Daliri sa kamay, si Sislos naman hinlalaki, di ba? Di ba ganoon? Hindi, kasama ka na kasi tayo'y bahagi ng katawan ni Kristo Yan nga ang pag-aaralan natin bukas, ang hiwaga ng katawan ni Kristo na iglesia, kung loloobin ng Diyos. Napakahiwaga po talaga. Pero ang sarap po. Basta tandaan nyo, ang katawan ni Kristo, yung katawan niya, simbolismo ng lahat ng Kristiyano yon. Siya ang ulo ng katawan sa makatwiday ng iglesia.
So yung katawan ni Kristo, symbol ng iglesia yon. Saan man pumunta yon, ano man ang mangyari ron, nangyari na yun sa iglesia. Kaya nung patayin yon, pinatay na tayo. Saan tayo pinatay? Sa kasalanan. Nung buhayin yung katawan niya, binuhay na rin tayo. Saan tayo binuhay? Sa katwiran, sabi ni Pablo. Eh nung pumanik yun sa langit, pumanik na rin tayo. Dahil andun, dala-dala niya tayo eh. Simboliko nung katawan niya yung iglesia eh. Pumanik siya sa langit, pumanik ka na rin. Ibinangon kang kalakit, pinaupo ka ngayon. Nung pumupo siya, kasama ka na rin umupo. Tama? Tama po. Although it is not yet physically happening, spiritually, tapos na sa Diyos yan, yung istorya na yan. Nakita na nga ni Juan eh, di ba? At tiyak na magaganap yan, kapatid na Mel. Wala nang makakapagbago dyan sa istorya na yan. Lahat ng magiging kay Kristo, mananatiling tapat, susunod palagi, hindi magtatraidor. Aba, dire-diretso na istorya mo, inihintay mo na lang yung talagang oras na mangyari yan sa physical na pagkatao mo, mapalitan. Yun na lang inihintay mo. Pero, spiritually speaking, parang maituturing mo nang nakaupo ka na sa langit. Huwag ka lang liliko. Alam mo, wala nang pagbabago yung istorya na yan. Magaganap talaga yan. Walang makakapigil. Alam mo, isa lang ang makakapigil niya sa pangyayari niyan eh. Alin po yun, kapatid na Eli? Ikaw. Yung tao po mismo. Oo. Eh, sinama ka ni Kristo sa kanyang katawan. Eh, kung gusto mong kumalas, pwede kang kumalas. Basahin mo yung 5:25 ni Jeremias. Ang inyong mga kasamaan ang nangaghiwalay ng mga bagay na ito, at ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil sa inyo ng kabutihan. Ang makakapagbago lang yan, eh ikaw mismo, kung ayaw mo talagang sumama sa langit, eh yung paggawa mo ng kasalanan ang maghihiwalay sa'yo. Tama? Tama po. Ang katunayang meron talagang ganyan, sa 6:4 ng Hebreo. Sabi po ng talata, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Kita mo? Ang makakapagbago lang ikaw mismo. Kung ayaw mong sumama sa biyahe papunta sa langit, pwede mong ikalas yung sarili mo. Umiwalay ka sa Diyos, sa paggawa mo ng kasalanan, mahihiwalay ka. Pero kung susunod ka lang, tapos na ang istorya sa'yo, Sis Luz. Naintindihan mo? Amen po. Walang pananampalataya sa mundo na kasama ng na katulad ng Kristiyano. Ang ating pananampalataya bilang Kristiyano, ang tanging pananampalatayang sigurado ang pupuntahan mo. Amen. Ang paniniwala ng iba na pagka ikaw daw ay nagpakamatay at pumatay, eh ikaw daw ay pupunta doon sa langit na inimbento ng kanilang pastor, na doon sa langit na yon ang dadatnan mo, magagandang batang lalaki, at siguro gagawin ka pang ano ron, sudumita at saka gumurita. O, di ba, merong ganyang paniniwala na pag naligtas ka, dadatnan mo 72 virgin. Para bang pag napunta ka sa langit, ang gagawin sa'yo, bulunggan. Yan ay aral na walang pinagbabastihan, ano? Kasi sa Biblia, pagdating mo sa langit, ang nandoong dadatnan mo, bagay na hindi mo naisip, hindi pumasok sa puso mo, hindi mo narinig. Yun ang dadatnan mo sa langit. Nagtataka lang ako sa iba religion, alam na nila kung ano yung nasa langit. Lumalabas, invento yung kanilang
yung makikita sa kanilang langit. Pero yung makikita mo sa langit ng Diyos, hindi mo nakita, hindi mo naisip, hindi pumasok sa isip mo, hindi mo pa narinig. Basahin mo yung 2:9 ng unang Korinto. Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao. Anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Ayan. Hindi nakita ng mata yan. Hindi kagaya nung sinasabi niya ng mga Mormons na meron kang virgins na 10. Pwede. Talagang malibog itong si Joseph Smith, ano? Ang itinurong langit ay puro kalibugan eh. Pagdating daw dun sa langit, sabi ng mga Mormons, magkakaroon ka ng maraming asawa. At gagawa ka rin daw ng mga planeta at yung mga planeta pupunuin mo raw ng tao. Naku, matinding asawahan yung napapangarap ni Joseph Smith na yun. Naku, matinding kagaguhan yung paniniwala ng Mormons na yan. Mga kababayan, mga Mormons, lumayas kayo dyan. Biro mo ang paniniwala ng Mormons, pag nakarating ka sa langit, marami kang aasawahin. Marami kang wives. Pakita nga natin yun, kapatid na Alvin. Pag naka-attain ka raw ng celestial glory, abay, marami kang mapapangasawa ron. Yun ang paniwala ng Mormons. Ang ipinangkumbinse, kalibugan. Tamang-tama si San Pedro eh. Hinihikayat sa kalibugan. Pinangangakuan ng kalayaan, samantalang sila'y alipin ng kabulukan. Basahin natin ng 2:18 ng ikalawang Pedro Sislus. Na pinangangakuan ng kalayaan. 18. 18. Sapagkat sa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan, ay umaakit sila sa masasamang pita ng laman sa pamamagitan ng kalibugan, doon sa nagsisitaka sa nangamumuhay sa kamalian, na pinangangakuan ng kalayaan, samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat ang nadaigmi naman ay naging alipin din naman niyaon. Marami ng taon niyo akong kilala, kapatid na Luz. Kahit minsan ba, meron na akong panghihikayat na dinaan sa kalibugan, Sis Luz? Wala po. Mula po nung umpisa, wala po. Ngayon, meron ba? Wala po. Merong mga ngaral ang panghihikayat, kalibugan, kagaya ni Joseph Smith. Pag nakarating ka raw sa langit, marami kang mapapangasawa at maggagagawa ka raw ng mga tao. Sino mong kalibugan niyang ipinanghihikayat ng mga demonyong yan? Ng mga Mormons? Opo. Diba? Opo. Ayan o, sinasabi sa Biblia, na sa pagsasalita ng kapalaluan na walang kabuluhan, umaakit sila sa masasamang pita ng laman sa pamamagitan ng kalibugan, na pinangangakuan ng kalayaan samantalang sila'y alipin ng kabulukan. Nakita mo? Ang ipinang-aakit ni Joseph Smith, pag naligtas ka raw, makakarating ka sa langit sa celestial glory, naku, marami ka raw asawa ron. Asa na ba? Basahin nga natin. Dadalvin. Sige nga po, pakita natin. Doctrines and Covenants, page 77. Eto po. Doctrines of the Gospel, page 77. Marriages performed in the temples for time and eternity by virtue of the sealing keys restored by, ano po ba yun? Putol. By Elijah. Yun ba yun? Are called celestial marriages. The participating parties become husband and wife
in this mortal life, and if after their marriage they keep, and if after their marriage they keep all the terms and conditions of this order of the priesthood, they continue on as husband and wife in the celestial kingdom of God. May husband and wife pa rin sa celestial kingdom of God. At doon daw sa celestial kingdom of God, magkaanak araw ng marami ro. Ang panghikayat, kalibugan. Diba? Opo. Hindi ganyan ang sa Diyos na aral. Inaatake nga ni San Pedro yung nanghihikayat sa kalibugan Parang iglesia ni Manalo. Diba? Sabi sa binangonan nung nagpupulong kami roon, yan kang mga iglesia ni Kristo, sabi ng mga tao, iglesyang pampararap. Ano ka ako ibig sabihin ng iglesyang pampararap? Kasi kapag nag-aanyaya sila sa kapilya, marami kang mga dalaga ron. Tapos sasabihin ng pastor, hindi kayo, mamili na kayo sa mga kapatid namin dalaga, baka gusto nyo, ligawan nyo. Yun. Yung ipinapampararap yung kanilang mga babae. Ganun yan, mga iglesyang kalibugan. Kasi ang mga pastor niyan, malilibog pa sa asong gudad. Ganun yung mga pastor ng demonyo na ang kanilang panghihikayat may kasamang kalibugan. Pinangangakuan ng kalayaan yung mga membro. Para sa nakahikayat ng mas marami. Yan ang iglesia ng Mormons. At ang kadiwa niyan, yung iglesia ni Manalo na ang mga kapatid nila, ipinapain yung mga dalaga. Tawag sa binangonan, pagtanong nyo dun sa lunsad, ang tawag nila, iglesia pampararap. Bakit pampararap? Ipinapain yung mga miyembrong dalaga para pumasok yung mga binata. Kanya-kanya silang pilian doon. Nako, sa atin wala akong itinurong ganyan, mga kapatid. Ngayon, sa ating paniniwala, kapatid na Luzano, ang kaligtasan ng isang Kristiyano, hindi madidiskaril Tiyak na tiyak magaganap ang kaligtasan ng Kristiyano. Sumunod ka lang para mo nang nakita yung katapusan. Sumunod ka lang, huwag ka lang liliko. Kahit na nagkakasala ka, kung hindi mo naman sinasadya, hindi mo naman pinaplano, wala kang masamang budhi sa kapatid. Wala kang masamang budhi sa kapwa. Nakahanda kang sumunod kay Kristo kahit nahihirapan ka sa pamasahe o kaya sa pag-upo maghapon. Ituloy-tuloy mo lang, kapatid, para ka nang nakakatiyak kang parating ka, papunta ka doon sa araw na makikita mo yung iyong sarili na ang katuparan ng sinabi ni Pablo na tayo pinaupong kasama niya sa kalangitan. Sabi niya, tayo ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo. It is through Christ na nagaganap ang lahat ng bagay na ito. Na through Christ, namatay na tayo, through Christ, nabuhay tayong mag-uli sa pamamagitan ng bautismo. Sa pamamagitan ng bautismo kay Kristo, napako na tayo sa krus. Kasi tinubos tayo ni Kristo, tayo naman talaga dapat ipako Pero kung ang iglesia ay katawan ni Kristo, representasyon ng iglesia yung Kristo. Ano mang nangyayari dun sa katawan ni Kristo, yun ang nangyayari sa iglesia. Kaya kung yun ay binuhay na mag-uli, mabubuhay ding mag-uli ang iglesia. Kung yun ay ipapanik sa langit, ipapanik din sa langit ang iglesia. At kung yun ay umupo sa kanan ng Diyos, umupo rin ang iglesia. At uupo nga, nakita nga ni Juan. So it is a done story. Bakit done? Ano ang dahilan na yan ay masasabi nating done story? A story that is already made. And it is not anymore amendable. It is not anymore, it cannot be anymore, there can be no alteration or there can be no more amendments in this story of Christian salvation. Basahin natin ang 43:13 ng Isaias, kapatid na Luz. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga, at walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay.
Ako'y gagawa at sinong pipigil? Meron bang makakapigil sa sa gagawin at ginagawa ng Diyos, kapatid na Luz? Wala po. Ayun. Kaya pag sinabi ng Diyos na mangyayari, mangyayari. Consider mo na nangyari na. Gaya ng sinabi sa Roma, ang bagay na hindi pahayag, tila hayag na. Sabi sa 4:17 ng Roma, pakibasa uli. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan niyaong kanyang pinanampalatayanan. Sa makatwid bagay ang Diyos, na nagbibigay ng buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na hindi pahayag na tila hayag na. Ayan, hayag na. Hindi pahayag, pero hayag na. Hindi pa nangyayari, pero nangyari na. Para sa Diyos kasi, para sa Diyos, talagang mangyayari yung kaya niyang papangyarihin yun eh. Kaya para sa Kanya, nangyari na yan. Pinakita niya na nga kailan yung katuparan ng lahat ng bagay eh. O puntahan mo yung Apokalipsis 16. At ipinanumpa yaong nabubuhay magpakailan-kailanman, na lumalang ng langit at ng mga bagay na naroroon, at ng lupa at ng mga bagay na naririto, at ng dagat at ng mga bagay na naririto, na hindi na magluluwat ang panahon. 7. Kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit ng siya'y humihip, kung magkagayoy, ganap na ang hiwaga ng Diyos, ayon sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin na mga propeta. Ayun, di ba merong pag-hihihip na yung ikapitong anghel, magkagayon ng wikay, ganap na ang hiwaga ng Diyos. Eh, di nakita na ni Juan lahat siya, naganap na yan eh. Naganap na yan and we are part of that story. Huwag lang tayong liliko, mga kapatid, dumiretso lang tayo. We are a part, you are a part of that story. A story which can be considered the greatest story ever told. Amen. 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 Because it is a story that is started from a glorious start and that will end to a glorious end, which is the beginning of eternity. Amen. Amen. Yan, mga kapatid, ang pangyayari diyan. Kaya, pinaupo ba tayong kasama niya sa kalangitan? Sagot, oo. Bakit? Kasi naupo na rin si Kristo. Ang representasyon ni Kristo, yung katawan niya, tayo yun.